All right, thank you. Good morning. All right, it's always good to be in the house of the Lord. Amen. At salamat sa Panginoon. God gave us a good weather this morning and because we prayed for it. Amen. Kahapon, parang sabi ko, yari na naman yung mga kambing. Talagang mayat-maya umuulan eh. Pero salamat sa Panginoon. Maayos po yung ating panahon ngayon. Hindi naman gaanong mainit at nasa Pilipinas pa rin tayo. Alright. Alam niyo mga kapatid, akin pong naisip na every time na merong doctrinal issue sa aking mensahe, it would be great if I could explain it to you during the Sunday school time. Amen. So, kaya kung may mga doctrinal issues na dapat nating malaman, ay malalaman pa lamang natin during the Sunday school time. Okay? And I believe it's good for us to learn more about doctrines, something in the Bible that we need to learn. Okay? All right. So if you have your Bibles now, you can turn your Bibles in the book of Genesis chapter 17. Genesis chapter 17. All right. Bakit yung isang screen natin walang ano? Genesis chapter 17, we will begin reading from verse number 9. Now I'm going to talk to you this morning about circumcision, okay? Parang maraming kinakabahan. Pero sa tingin ko parang ano eh. Parang, huwag mo tanongin yan, Roy. Sa tingin ko para tayo mag-uusap ng patungkol sa tithings eh. But, pero anyways, maganda ho kasi alam nyo, marami mga issues patungkol po dito, no? At mamaya babanggitin ko po sa inyo pagkatapos ko po nabasahin ang mga talata na ito. Alright? Are you with me now? Genesis chapter 17. Genesis chapter 17. Alright? Beginning from verse number 9. Alright? Are you with me now? May I hear your amen? Alright. Kayo nasa likod, nagkakaintindihan ba tayo? Ayun. Kasi parang pagka may service, parang hindi kayo kasali. Kaya mahirap pag nakaupo ka sa likod eh. Kayo nasa taas. Yeah. Alright. Okay. Verse number 9. And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant, therefore, thou and thy seed after thee in their generations. All right? So verse number 9, Moses wrote a passage that tells everyone, that the Hebrew people, or the Jews, na sinasabi na this is a covenant. All right? So if you have a marker, mark the word covenant. Kasi ang mga susunod po dyan, ayan na yung covered ng covenant. Okay, very simple, di ba? Huwag kayong maniwala doon sa napakahirap aralin ang Bible. You see, ang Bible, mga kapatid, ay ibinigay hindi para mahirapan tayo. It is easy to understand the Bible if you have a godly attitude. Alright? So, makikita niyo po, verse number 9, Thou shalt keep my covenant, therefore, thou and thy seed after thee in their generations. Okay? So, dito pa lamang, malalaman nyo na kung sino ang under ng covenant. Now, as far as this passage is concerned, who do you think the people that are under the covenant? Go ahead, look at your passage, look at the verse. Who are they? Sino po? Sino? Come on. That's the... Nandiyan po sa verse na yan. Okay, sino?
Si Abraham at saka yung kanyang and the what? Generation, even the generations to come. So, very simple, kapatid. Hindi mo mahirap unawain, di ba? So, yan po yan. And then the Bible says, this is my covenant. Alright, that is in verse number 10. Sabi ko sa inyo, subaybayin nyo muna, bilugan nyo or markahan nyo yung salitang covenant para maunawaan nyo na eto'y covenant. Alright, in verse number 10, pinaliwanag dyan kung alin yung covenant. Alright, hope you're following me. Now, this is my covenant which ye shall keep. Alright? Speaking to Abraham. Si Abraham ang kausap niya rito. But si Abraham, he will pass this covenant to his seed and the coming generation. Alright? Maliwanag. So this is my covenant, verse number 10, which ye shall keep between me and you and thy seed after thee. Every man-child among you shall be what? Circumcised. And ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. All right? Now, in other words, kasama si Abraham sa covenant na ito. And in verse number 1, sinabi kung ilang taon na si Abraham. 99. Pero kailangan siyang i-circumcise. Woo! Verse 12. And he that is 8 days old shall be circumcised among you. Every man-child in your generations, he that is born in the house or bought with money of any stranger, which is not of thy seed. So in other words, kahit na hindi Hudyo, basta't nasasakupan ni Abraham. That is the implication of the word in thine house. Not just the household or in the household of Abraham, but also yung nasasakupan ni Abraham. Though they are not a Jew. Alright? Okay, nagkakaunawaan po tayo. Alright? And then verse number 13. He that is born in thy house and he that is bought with thy money must needs be circumcised. And my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. And the uncircumcised man child, whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people. He hath broken my covenant. Okay? So mamaya explain ko po sa inyo kung ano po ang ibig sabihin nito basically or practically, and another one is in the spiritual meaning. Okay? Implication. Right? Tayo po sa dali manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po, O Diyos, at salamat na dilan niyo po kami sa inyong bahay-sambahan upang kayo po ay aming purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Thank you, O God, for the good night rest that you've given us. Thank you for another day that you've given us. Thank you for waking us up and giving us the strength that might be, that enable us to come to the house of God. And thank you, oh God, for your protection. Thank you for the grace and mercy. Thank you. Give us understanding, oh God, I beg you this morning to give us understanding that we could be able to grasp the word and the meaning and everything that you intended us to understand and to learn in our services this morning. Kayo po ang manguna. And for those who are still coming in, please take care of them that we might be with us in our worship service this morning. At kayo po ang manguna, huwag niyong paintulutan ng diablo magkaroon ng puwang sa aming kalagitnaan, O Diyos.
And if there's any wicked ways in our hearts, please forgive us and cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God. Okay? Is everybody ready? All right. Napakarami po tayong dapat maunawaan tungkol sa issue po ng circumcision. Alam nyo, may mga ibang pangunawa tungkol sa bagay po na ito, kaya gusto ko rin pong dalhin, maliban sa ito po'y kasama sa mensahe ko po mamaya, at sabi ko nga po sa inyo, kung merong doctrinal issues sa aking mensahe, ay ipapaliwanag ko na po yung doctrines na yon, parang makuha nyo na lamang po sa sermon or sa message mamaya ay yun talagang mensahe. Okay? Alright. So, mamaya ay kaugnayan po. Kaya nga, mga kapatid, listen, ito maganda rito, mga kapatid. Alright? Is everybody ready na? Alright. Everybody look at this way. Mamaya ay mababanggit ko po itong circumcision at mahalaga po ito. Kaya dapat maunawaan na po natin. So, ang ating Sunday School ay may kinalaman sa mensahe, kaya dapat po nating maunawaan ng mabuti ang patungkol sa Sunday School. Kaya I don't want you to miss the Sunday School. Okay? Amen. Kaya kung kayo nandito, mapalad po kayo na nandito kayo na maabutan nyo po ang lesson na ito patungkol sa circumcision. Okay? Now, basically po, mga kapatid, ang circumcision ay madalas ma-mention po sa Old Testament. Meron din po sa New Testament, pero meron na pong ibang implication. But it also has something to do with the circumcision in the Old Testament. Okay? Haluan ko lamang po ng konti English para may makuha naman si Broknoy. Ano po? And si Joe, you know, pagamat kasi he'll be with us until when? September the. So, how many Sundays more? 3 more? Boy, I'm telling you. It's good. Thank you for choosing to stay with us. Yeah. Thank you for choosing the Philippine Airlines. All right. All right. So, let's go to the circumcision, mga kapatid. Men, are you ready? Now, basically, mga kapatid, circumcision is a minor medical procedure performed on males. Sa lalaki lamang po ito, mga kapatid, no? I hope hindi nyo binibigyan ng mali siya ito, mga kapatid. And often, as the Bible says, dito sa binasa po natin, in the same passage that we have just read a while ago, ito po ay sinisimulan sa bata pa. Okay? Ito po ay sinisimulan sa ari ng bata pa na lalaki. Alright? So, it tells us about the medical, minor medical procedure na piniperform po sa mga lalaki, mga kapatid. And hindi lamang po sa bata, minsan, kaya ayon sa pagbasa natin, maging sa teens and even adults. Of course, naunawaan nyo na meron ng pagkakaiba po yan pag ginawa yan sa adults. Okay? Si Doc Eugene, ginagawa yan. Ito yung iba pa mga doctors natin, ginagawa nila yan dito sa mga pero mga graders na sila eh. Pero sa Bible, 8 years old nagsisimula. Sapagkat ayon sa siyensya, pagka nagsimula ka sa before 8 days, hindi 8 years old, 8 days sa Bible, okay? Yan ay maaaring madugo at hindi mapigil yung dugo na maaaring ikamatay ng bata. Okay? Kasi may explanation sila dyan na hindi pa nagkaklat, mabilis magklat yung dugo or mapigil yung dugo. Kaya tuloy-tuloy yung pag-agos ng dugo na maaaring ikamatay ng bata. So, pag 8 years old na
ay medyo nagsisimula na yung clotting. No? Yun ang paliwanag po nila dyan, mga kapatid. Okay? So, it involves circumcision involves the removing the foreskin of the male parts. No? Alam niyo na po yan. Okay? So, tinatanggal yung, of course, yung iba sa inyo ay nakakita na tayo dyan. Of course, sa mga lalaki, hopefully ay nakaranas na po kayo niyan. Ito po ay palagian na nangyayari sa mga, ito po ay totoong nangyayari po sa mga Hudyo. At I don't know, sa totoo lang mga kapatid, kung bakit sa Pilipinas ay talagang sa atin nakakahiya ang hindi ho sa mga lalaki sa Pilipinas. Nakakahiya pag hindi ka dumaan sa circumcision. It has nothing to do with doctrinal issues. Pero alam niyo po sa mga Western, no, sa Western world today, ay pinapractice po ito ng napakaraming tao and pero controversial ito sa mga Western world. Hindi po lahat sila nagpa-practice nito. Lalong-lalo na po sa Europe, no? Like sa Brazil. Kaya ko po nabanggit yung Brazil kasi may nakausap tayo rito, Brazilian. No? At ang sabi niya mismo sa akin ay hindi daw talaga ito popular sa kanila. Oh. Dito sa atin sa Pilipinas, napaka-popular po talaga nito. At parang hindi ka totoong lalaki pagka hindi ka circumcised. You know? Sinasabi ko lamang po yung ibig sabihin ng circumcision, mga kapatid. And may kanya-kanyang rason ang bawat isa kung bakit sila nagpapa-circumcise. Okay? Pero gusto kong makita nyo po rito, ano ba talaga ang circumcision sa Bible? Kasi marami nga mga controversies ngayon na ito'y sinasama sa kaligtasan na katulad po sa church sa Antioch. No? Sa church at Antioch ay nagsama-sama na po kasi may variation dyan. Yung mga churches dyan, yung church na yan sa Antioch ay hindi na purong Jews. Alright? Hindi na mga purong Hudyo sila. At yung sa New Testament na church, mga kapatid, sa iba't ibang, lalo na sa Asia Minor, talagang marami na, halo-halo na. So nagkalabo-labo na po, may mga Gentiles and Jew na combination po yan. And then, yung sa Antioch na meron pong noong araw na talagang napamunuan sila ng mga Greek, at dominated na ng Greek yung pong mga Hudyo, mga kapatid, tinanggal po yung circumcision. At nung tinanggal, hanggang sa nagkaroon din ng batas na it is punishable pagka ikaw ay nagpa-circumcise. You see, so nagkaroon talaga ng matinding confusion, mga kapatid. Now, sa Bible, let's go to the Bible. By the way, tapusin ko lamang po yun. Kaya nga po, sa Church at Antioch, pinadala si Paul at saka si Barnabas. Okay? At kanila pong dinili ito at sinabi sa kanila na ang circumcision has nothing to do with salvation. Okay? Yan po yan. So, in other words, it is not in the New Testament as far as the church is concerned, hindi na po yun, mga kapatid, puwersahan na dapat kang magpa-circumcise. It became optional. Okay? Naging optional na po yun. Alright? So I hope nasusundan niyo po ako. Pero sa Bible, tignan po natin sa Old Testament kung ano po talaga ang circumcision, kung bakit merong circumcision sa Bible. Alright? Sa Old Testament. Now, sa binasa po natin sa Genesis chapter 17, maliwanag na ito po ay covenant with God. Ito po ay covenant. So, for the Jews, mga kapatid, circumcision
was more than a right. Hindi lamang po yun ay right ng mga grupo or ethnic group or whatsoever, but it is really a sign of their covenant with God. So, makikita natin na ito ay marka ng mga tao na Diyos. Pagkakakilanlan, pagka ikaw ay circumcised, pagkakakilanlan ka na ikaw ay nanggaling sa lahi ni Abraham. Kasi maging si Abraham, he was required, the Bible says here, very, very clear, mga kapatid, verse number 11 of chapter 17, that God was required him to go on circumcision, to pass through circumcision. So, kaya nga po, at that age, 99, imagine that, siya po ay na-circumcise, and then, before the birth of Isaac, nagkaroon po ng circumcision. That Ismail was circumcised at the age of 13. Okay? 13. Siya naman po ay na-circumcised. So makikita natin dito, kapatid, na ito po actually ay treasure, kapatid. Treasure ito ng mga Hudyo. Okay, tinitreasure kasi ito'y covenant nila sa Diyos na pagkakakilanlan sila na sila ay talagang pag-aari ng Diyos at sila ay mga Hudyo. Kaya nga po, kahit hindi Hudyo, ayon sa binasa po natin kanina, na kayo ay kasama doon sa grupo ni Abraham, kinakailangan dumaan sa circumcision. Okay? Kinakailangan dumaan sila sa circumcision para mapasama sila doon, mga kapatid, sa tinatawag na pamilya ng mga Hudyo or Jewish family. Alright? So I hope nasusundan nyo ako, mga kapatid. Kaya nga po, napakahalaga ito. So mapapansin nyo, mula sa 8th day, kinakailangan ma-circumcise na. And then teen, and then adults, kaya kahit hanggang kay Abraham, ay talagang nag-submit sila circumcision. And another one, if you will notice, in chapter 5 of the book of Joshua, you don't need to turn to it, kasi in chapter 5 of the book of Joshua, nakita nyo si Moses, patay na. Wala na si Moses that time. Okay, pinapakita ko lamang po sa inyo kung gaano talaga kahalaga ang circumcision back in the Old Testament, and how important it is for the Jewish people. Okay? Now, so maging sa Joshua chapter 5, mapapansin niyo po dyan, mga kapatid, sa chapter 5, na si Moses ay namatay na. Chapter 1, tinawag ng Panginoon si Joshua, and then pagkatapos po niyan, tinawag ng Panginoon, ay nilid na ni Joshua yung mga Hudyo, the children of Israel, but mapapansin nyo, dahilan sa kanilang hindi pagsunod sa Panginoon, lahat ng mga nanggaling sa Egypt na mga lalaki ay nagkandamatay. In other words, napaltan po, except for Joshua, of course, because he was the leader. Okay? Now, by the way, maaaring hindi ko na-mention kanina, doon pa lamang po sa Egypt, kaya nga po very popular ito, mga kapatid, because in Egypt, they were all circumcised. Kasi they were with the Egyptians. Okay? Kasama sila ng mga Egyptians. And the mark that tells all the people there that they were distinct from the Egyptian is the circumcision. Okay? In order for them to know that they were Jewish people, then magpapakilala sa kanila ay yung kanilang circumcision. Kasi kasama pa po nila yung mga Egyptian Dapat makilala sila ng mabuti or dapat merong distinction. And the distinction is the circumcision. Okay? So, para maunawaan natin mabuti kung para saan talaga yung circumcision, baka pagdating sa New Testament or sino man pupunta sa inyo, makukumbinsi kayo na ang circumcision ay bahagi ng kaligtasan. Kaya mapipilitan tuloy kayo. Alright? So again, it has nothing to do with salvation. Okay? So, ang nangyari ngayon sa panahon ni Joshua, nung si Joshua na po ang naglilid, mga kapatid, alright?
yung mga ipinanganak sa wilderness, okay? God commanded Joshua to circumcise them because they did not came out from Egypt na doon sa Egypt ay na-circumcise na. So, hindi po they were born in Egypt kasi alam naman po natin, they were in the wilderness for how many years? Come on, talk to me if you can. 40 years. So imagine kung ipinanganak sila doon sa wilderness, kapatid, ay matanda na rin sila. So kinakailangan, bago doon po sa banks ng Jordan, nagsalita ngayon si Joshua na kinausap ng Panginoon ngayon si Joshua bago pumasok sila ng Promised Land. Because the Promised Land is for the Jews. But if you are not circumcised, you do not belong to the family or to the Jewish family. Not until you were circumcised. Okay, naunawaan niyo po. Kaya bago tumawid sila doon sa Jordan River, papunta po sila doon sa Promised Land, kinakailangang ma-circumcise sila. Okay? Kasi ang tatawid lamang po doon ay mga Jewish family, which is the children of Israel. You'll never be considered a part of the children of Israel if you are not circumcised. Did you get that? All right. Kasi makikita niyo po, napakahalaga po ito mga kapatid. Now, again, what is this circumcision is all about? It is definitely about the covenant of God with the children of Israel. Okay? So, tandaan niyo po yan. And, ganun din, of course, household, and alam naman po natin na ang children of Israel ay meron po mga nakahalo po dyan. But sino man yan na nakahalo po dyan ay kinakailangan po na ma-circumcised. Okay? So again, what is that all about? It's about what? Circumcised. Ano po ang tinutukoy po dyan mga kapatid? Procedure lamang, pagtatanggal ng bahagi ng flesh sa ari po ng lalaki. Okay? So yan po yan, maliwanag po yan. Ngayon, sa New Testament po, ay ito po yung naging controversial mga kapatid. Kasi nga po, tinutulat, kung naalala nyo, si Pedro at saka si Paul, ay nagkaroon sila ng problema dalawa. Silang dalawa nagkaroon sila ng problema tungkol lamang po sa bagay na yan. Kasi pinipilit ni Pedro na kinakailangan na parabang sa buhay ng mga Hudyo ay dapat gawin din, kung kayo ay sasama sa Hudyo, dapat gawin nyo rin yung buhay. Kung ikaw ay hintel, gawin mo yung maging katulad ka ng buhay ng mga Hudyo. Alright? So here it is. Ito po yan. Noong nauso na po, lumakas na yung Judaism. Ang Judaism po ay naging religious rights ng mga Hudyo, mga kapatid. Na para bang kung gusto mo maging Kristiyano, dapat maging Hudyo ka. At kung kinakailangan mo magiging Hudyo, kinakailangan mo ma-circumcise. So nakita niyo po yung pattern, mga kapatid. Nakita niyo na napakadelikado. Kasi, ngayon maaaring hindi niyo nararamdaman. Pero meron tayong mga kapatiran na nanggaling dito na nabiktima ng Judaism. They embraced the doctrine of Judaism. They believe now, though that they are Filipinos, they convince themselves that they are Jews. Maliwanag naman na sila po'y Pilipino, pero Hudyo na raw sila ngayon. You see? Kasi yan o yung katuruan ng Judaism, na para ikaw maging Kristiyano, dapat maging Hudyo ka. At para maging Hudyo ka, dapat ka ma-circumcise. See that? Now, ano po yung mga talata na ginagamit po nila? Alright, let's take a look doon po mga kapatid sa Romans chapter 2. Let's go to Romans chapter 2. Para lamang po hindi kayo maligaw.
All right? Look in verse number 28. Okay? Okay, are you with me na? Okay. Now, simulan na lang po natin sa verse number 25. For the circumcision verily profiteth if thou keep the law. Okay? But if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. Okay? Ganun po katindihan sa mga Hudyo, mga kapatid. Therefore, if the uncircumcision keep the righteousness of the law, shall not his uncircumcision be counted for circumcision? All right? 27. And shall not uncircumcision, which is by nature, who by the letter and circumcision does transgress the law? You see? So, nagkakaroon sila ng problema about the natural circumcision. In other words, kapatid, yung ini-explain ko sa iyo kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng circumcision. Okay? Yung talagang yung natural, normal. Okay? Now, kasi pagka hindi nyo na yan naisama doon sa covenant na kinovenant kay Abraham ng Diyos, ay hindi mo talaga maiintindihan. Para bang magiging parang batas na ito na kinakailangan mo talagang gawin. You know? So, but during the time, actually, during the time of the Jewish people, the children of Israel, it is not optional. You have to submit to it. You have to do it. Okay? Naunawaan niyo po? It is not optional. Katulad sinabi ko po sa inyo kanina, bago tumawid ang mga anak ni Israel doon sa Promised Land, hinold muna sila doon sa banks ng Jordan para po sila i-circumcise. Because they cannot possess the Promised Land not until they're circumcised. Okay? So maliwanag po yun. Yan po ang covenant ng Diyos. Okay? Ngayon, dito, binabanggit po rito, imagine this is the church at Rome na. So, we are now in the New Testament na, mga kapatid. Okay? There are some Jews also na nag-hold sila ng katuruan patungkol pa rin sa circumcision. Because they are Jews. Okay? Pero mga kapatid, namatay na ang Panginoong Jesucristo rito. You see? And they thought, because of Judaism, ang nasa isip nila, kinakailangang magpa-circumcise kami para maging Kristiyano kami. Alright? Kasi, pagka hindi kami circumcised, hindi kami magiging Kristiyano. So, naging bahagi na siya ng salvation. Kaya ipinaliwanag ito ni Paul. Alright? Kaya may isang circumcision dito na mababanggit na maaaring magbigay ng confusion po sa inyo. Let's keep reading, mga kapatid. 28 now. For he is what? Not a Jew, which is one outwardly. Neither is that what? Circumcision. Okay? Which is outward in the flesh. Okay? Now, but he is a Jew, which is one inwardly, in circumcision, and that of the, you see, may circumcision of the heart na. Okay? Merong circumcision of the flesh. Literally, it is cutting the part of the flesh. Okay? That's the outward circumcision. Now, the Apostle Paul mentioned another inward circumcision, which is the circumcision of the heart. Okay? Now, ano ngayon ang pagkakaiba nito? Alam nyo, ang napakaganda, mauunawaan natin yung circumcision or inward circumcision, which is the circumcision of the heart. Kung nauunawaan natin ng mabuti, yung circumcision or outward circumcision, which is literally cutting of the part of the flesh of the male's part. Okay, naunawaan niyo po yung mga kapatid?
Nawa niyo mga kapatid? So literally, yung outward circumcision, literally, pagtatanggal ng flesh, part lamang, hindi naman lahat. Okay? Now, ang inward naman is same thing. Mamaya explain ko po yan. So, nauunawaan niyo po yung outward. It's about cutting the flesh. Alright? Now, ang inward, which is the circumcision of the heart, kapatid, it is also cutting of the flesh, but it is the cutting of the lust of the flesh or the flesh per se. Ibig sabihin mga kapatid, yung flesh ay kalaban ng spiritual lagi. So pagka circumcise ka in the heart, then you are cutting your fleshly, worldly desire. You see, anong kalaban mga kapatid ng Christianity? Flesh. You go to the letter of John, di ba? See, the flesh, the world, and so tatlo po yan kalaban natin. Okay, at isa po dyan, yung flesh mga kapatid. So ang inward circumcision is the circumcision of the heart, which is hindi mo papahintulutan yung mga fleshly desire mo, mga kapatid, na pumasok sa puso mo at mag-dominate ng puso mo. Because you already cut it. Okay? So naunawaan niyo po? Pag naunawaan niyo yung implication, kapatid, ng outward circumcision, mauunawaan nyo ang implication ng inward circumcision. Okay? So, it has nothing to do with salvation, mga kapatid. But it is now allowing the heart to move and not the flesh. It is allowing the heart to dominate the person, the Christian, and not the flesh. Okay? Sinasabi ni Paul, it's no longer me. It's no longer I. I'm crucified with, nevertheless, what? I live. Yet not, but Christ liveth where? In me. Okay? So that's it. So hindi na ho yan. Kinat yan yung flesh. Kung ako may nagkakasala, sabi na hindi na ako may gusto niyan. You see? It's the flesh. Okay? So yan po ang implikasyon ng tinatawag mga kapatid na circle or inward circumcision, which is very important for us to understand. You know, kasi pag hindi po natin yung naunawaan ng mabuti mga kapatid, baka sasabihin na naman ng iba, di, Hudyo ka nga. See? Ngayon, ang pinapahayag ni Paul, ang pagkakakilanlang lang na ikaw ngayon ay Hudyo, hindi lamang sa pamamagitan ng cutting of the flesh. Because maraming mga kinat sa flesh, physically, literally, na kontra pa rin sa Diyos. Na hindi pa rin sila naniniwala sa Messiah. Pero pagka ikaw na circumcised sa puso, hindi po pwedeng hindi ka maniniwala sa Messiah. So, ibig sabihin, you belong not just to the Jewish world or to the Jewish family, but you belong to the family of God. Maliwanag po mga kapatid. Alam nyo, ito po ay napakahalaga na katuruan na dapat po natin maunawaan. Kasi hindi po natin makikita ang kahalagahan nito not until na mabiktima po tayo ng katuruan na kinakailangan kang ma-circumcise para ka maligtas by showing this passage here. Oh, di ba? So kaya nga po, napakahalaga na maunawaan po natin. Again, circumcision has nothing to do with salvation. Okay? Now, you can be saved even without circumcision. Okay? Circumcision is simply a covenant with God. By that time, na sila po'y nasa Egypt, sapagkat kasama po nila what is this? Ang mga Egyptians, alright? Kasama po nila mga Egyptians, kinakailangan may distinction.
So ano po ang distinction, mga kapatid? And that they are circumcised. Okay? So doon mo malalaman na sila po talaga ay mga Hudyo, mga kapatid. And so after that, makikita nyo, pumunta sila, pagkagaling sila nila ng Egypt, lumabas po sila, napunta sila sa wilderness. Alam po natin, mga kapatid, na nakakasalamuhan na naman nila ang mga taga-iba't ibang bansa. Nadadaanan nila, nag-i-stay sila, nakakasalamuhan po nila, at makikita nyo po, mga kapatid, yung iba pa nga ng mga Hudyo, nakakapag-asawa pa ng hindi Hudyo. Okay? Nakakapag-asawa pa ng hindi Hudyo. Kaya nagkakaanak sila ng hindi Hudyo. Or half-half na. Okay? But you have also to understand na noong araw, ang usapan, kapatid, yung dugo ng babae na nagfo-flow sa bata, yun ang doon mo madedetermine na siya ay Hudyo o hindi. Not by the seed of the man. Okay? So makikita niyo yung mga issues na ganyan, mga kapatid, na napakahalaga po yan. So, kaya nga po, makikita nyo, mayroong mga tinatawag na half-half. So, in order for them na maging klarado po ang kanilang pagiging Hudyo, ay kinakailangan po sila na ma-circumcised. So, that time, circumcision is not optional. That's the reason why during the time of Joshua, they were required to go on circumcision. Klarado po ako, mga kapatid? All right. So this is very important. You have to understand. Kaya ngayon, simula ngayon, hinahamon ko po kayo, challenge ko po kayo, ini-encourage ko po kayo na always attend the Sunday school. Because if there is any doctrinal issues, mga kapatid, during the preaching service, at least maliwanag na sa inyo bago pa man magkaroon ng service. Kasi naunawaan ko po yan, mga kapatid. Alam nyo, kahit na sa Bible school, marami pa rin hindi nakakaunawa. So, alam nyo, ang trabaho po ng pastor, mga kapatid, is to give you knowledge and what? Jeremiah chapter 3, verse number 15. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, I will give you pastors according to mine heart that will give you what? Knowledge and understanding. Okay? Pag binigyan ka ng knowledge, God is also will make you able to receive or to understand the truth. Kasi maraming nakakarinig ng katotohanan pero ayaw nilang tanggapin. So, God will enable you to receive, will make you able to receive the truth. Okay? Not only receiving the truth, but He will make you able to receive the truth with joy. Yun po yan. Kasi maraming mga tao nakikinig, pupunta lang sa simbahan, pag alis, galit. Bakit tinamaan? Wala siyang ability to receive the truth with joy. Alright? Did you get that? Pero pagka kayo, mga kapatid, ay talagang anak ng Diyos at kailangan nyo ng pastor, bibigyan kayo ng Panginoon ng ability na tanggapin nyo ang katotohanan na merong kasiyahan. Alright, so that's all for this morning in our Sunday school. Did you get something? So, that circumcision is very important. Back in the Old Testament, it is a part of God's covenant. Alright? God's covenant po yan with the children of Israel. God's covenant given to Abraham, to his seed, and to the next generation. Okay? At talagang nangyari naman po talaga, mga kapatid, hanggang doon, pinakang huli doon, na bago man sila tumawid ng promised land. Alright? So am I clear to you? Did you learn something? Alam niyo, iniisip ko po, mga kapatid, yung mga practices nila noong araw, lahat ng mga practices nila, bagamat sabihin natin yung law ay pasado na, ibig sabihin, pre-practice na nila at ngayon tayo namumuhay sa grace. Hindi ang ibig sabihin po ng grace ay hindi na tayo under the law at pwede na tayong magkasala ng ganito. Anyways, may grace naman.
Kaya, di ba, napapansin mo, sinasabi ng iba, di ba, magkasala ka naman, may 1 John 1:9 naman, if we confess our sins, God is faithful to forgive your sins. Yeah. Yan ang paniwala ng iba kasi grace period na daw tayo. So, hindi po tama yon. Hindi totoo po yon. Hindi po dapat ganon. Okay? Hindi po ganon. Hindi natin tinuturo po yan dito, mga kapatid. Okay? Now, sinasabi ko nga sa kanila, yung mga naniniwala na hindi na dapat i-practice ang law. Yung bang command ng Panginoon, thou shall not commit adultery? Pag sinabi mong, okay, wala ng law, ang ibig sabihin ba nun, pwede ka na mag-commit ng adultery? Because wala na yung law, we're no longer under the law. So that is stupid thought, mga kapatid. No? Hindi po dapat ganon. So we should understand that grace must always abound. You see? Dapat mas grabe ang requirement ng grace, mas grabe ang magagawa ng grace kaysa law. You see? So, katulad ngayon, kung ang grace, kapatid, is nandoon yung laging pagmamahal ng Diyos. At kung nandiyan lagi yung pagmamahal ng Diyos, hindi ka na dapat pagsabihan na huwag mong gagawin ito sapagkat ayaw ng Diyos niyan. No. Hindi mo gagawin yan, isang bagay na nakasakit sa Diyos sapagkat mahal mo ang Diyos. Klarado po ba yun? Alright, so that's it, mga kapatid. We should understand that. At ako'y naniniwala na dapat po nating matutuhanan yan. At ito po ay prelude sa mensahe po mamaya. Okay? Alright, shall we all stand please? At tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa natutunan po namin sa Sunday School. Nawa po ay nagbigay ito ng napakagandang liwanag, Panginoon, at maunawaan po namin kung ano ibig sabihin ng circumcision and how important it is. At pagpalain niyo po ang susunod pa na mensahe po after this. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga magta-transpire pa, Panginoon. At again, ako po ay nakikiusap po sa inyo mula po sa oras nito na patuloy niyo po kausapin ang mga bisita po namin at sino man na hindi po ligtas sa loob ng auditorium na ito, bigyan niyo po sila ng maliwanag na presentation ng gospel at iligtas niyo po ang hindi pa ligtas at bigyan niyo po ng pusong masunurin ang ligtas na upang sila po ay sumunod sa tubig ng bautismo. Kayo po ang nakakaalam ng sincerity ng aking puso, Panginoon, na how I beg you to save the unsaved. So please, oh God, get them saved. And for those who are here this morning, send us revival. Help us to understand why we are here. And help us to accomplish the purpose of our coming here. In Jesus' name I pray. Amen.